24. Isang sasakyan na nabangga at nakaladkad ng isang tren sa Tondo, Maynila. Isinugod sa ospital ang 4 na pasahero na sasakyan. Si Mark Zambrano, naka-alerto, 24. Nagulat ang mga dumaraan sa Abad Santos Avenue sa Maynila nang salpukin ng tren ng Philippine National Railways Corporation ang isang Toyota Revo pasado 1:00 ng hapon. Ayon sa mga saksi, pinilit daw ng Revo na tumawid sa riles kahit parating na ang tren. Galing Espanya ang tren na papuntang Divisoria, papuntang Monumento naman ang Revo. Pagkabangga ng tren, tumama ang Revo sa stoplight ng tren at nakaladkad pa ng 10 metro. Dire-diretso naman ang tren sa PNR compound. Hindi kasi pina-stop na sila nung nagbababa ng Kaya nangyari, stop na sila, dumiretso pa siya, hinabol niya yung tren. Kaya ganon, pinalandra siya rito. Kasi papunta siya Monumento Kaya dito siya napadpad. Kinailangan pang gumamit ang mga rescuer ng cutter na Jaws of Life para gupitin ang bubong at ilabas ang mga biktima sa Revo. Ang mga biktima, ang mag-asawang Eduardo at Dominga Tagura, anak nilang si Daniel at katiwalang si Michael. Kwento ng mga rumispending rescuer, masama raw ang lagay ng mga biktima ng kanilang abutan. Nung nabunot yung lalaki, siya yung tinakbo rito, nasa ER ngayon. Pero unconscious yung babae, yung sinakay namin sa unit namin. Total wreck yung sasakyan. Agad dinala sa ospital ang 4 na biktima. Mark Zambrano, naka-alerto, 24. Limang bagong suspect ang tinukoy ngayon ng otoridad kaugnay sa pagsabog sa Zamboanga International Airport noong Huwebes ng gabi. Kabilang sa mga bagong suspect ang isa sa 2 nasawi. Bukod sa 2 namatay, mahigit 20 ang sugatan sa naturang insidente. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar? Kinilala na ng PNP ang 5 pang bagong suspect sa pambobomba dito sa Zamboanga City International Airport. Pero giit ni PNP Chief Director General Jesus Versosa na wala pang kinikilalang utak sa krimen. Bukod sa nasawing si Reynaldo Apilado na siya umanong may dala ng bag na naglalaman ng bomba, suspect din sa pagsabog sa paliparan ang isa pang namatay na si Hatamil Jacob Haron, residente ng Lamitan, Basilan. Parehong nasa isang punerarya pa rin dito sa Zamboanga City ang kanilang mga labi. Ayon sa Zamboanga City Police, positibong kinilala ang bangkay ni Apilado ng mismong kapatid nito. Siya talaga, sister niya mismo ang nag-identify. Pati yung presidente ng Homeowners Association nila doon sa Maasin. Yung isang Tagalantawan naman, as of now wala pang claimant. May palabas naman sa yung picture yung namatay, no. So kung talaga may kamag-anak siya dito, talagang i-retrieve yung body niya. Suspect din sa pagsabog sa paliparan ang isang Tumogen Kokoy Tulawe na naging councilor sa Sulu, isang alias Abs at isa pang kasamahan nila na pare-parehong pinaghahanap sa ngayon. Nadakip at nakulong naman ang mga suspect ding sina Mumar Ascali at Sulaiman Mohamad. Kanina ipinakita ng PNP Bomb Squad ang mga bomb components na na-recover sa blast site. Pira-pirasong plastic, PVC pipe, magnet, baterya at wire. Nabuo na rin ang bomb schematic diagram base sa mga nakuhang ebidensya sa pambobomba. Samantala sa press briefing kanina, naungkat muli ang posibleng partisipasyon ni Tulawi sa Zamboanga Airport bombing dahil sa isang text message mula sa isa umanong concerned citizen na nagkasabing si Tulawi ang mastermind na pagsabog dito sa airport noong Huwebes. Bagamat may mga text message rin na nagkasabing humihingi ng load sa pulisya. Ibig sabihin nito, hindi dapat agad pinaniniwalaan ng mga text message na nakakarating sa kanila, pero iniimbestigahan nila ang mga pumapasok na impormasyong ito. Nakiusap sila sa publiko na huwag manloko, lalo't seryoso ang kaso. Kanina naman ay pumunta ang PNP sa Imperial Hotel dito sa Zamboanga at napag-alaman na nag-check-in ang 2 namatay sa pagsabog. Ang mga suspect na si Reynaldo Apilado nga at si Hatamil Jacob Haron. Ayon kay Chief Superintendent Edwin Corvera, Regional Director ng Police Regional 09, na-establish nito at nagbigay linaw sa ginagawang investigasyon. Kinukuha na ng PNP ang CCTV video ng hotel at natukoy nga ang 2. Nalaman din ang mga 3 pang kasama ng 2 suspect.
Pia, pinag-iisipan ng lokal na pamahalaan dito ang seguridad dito sa airport. Pinagpupulungan pa kung ano ang mga posibleng dapat na pagbabago, pati sa mismong labas ng airport dito sa kinatatuyuan ko kung saan nangyari ang pagsabog. Pia? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Nakauwi na ang karamihan sa mga ospital dahil sa pagsabog sa Zamboanga International Airport. Gumaling man ang kanilang mga sugat, mahirap na rin mabura sa kanilang alaala ang mapait na karanasan. Nakatutok si John Consulta. Agad nilapatan ng first aid ang mag-inang Gloria at Audrey Alarcio. Kabilang sila sa mahigit 20 sugatan sa pagsabog sa Zamboanga International Airport. Gaya ng iba pa mga nasa airport, magsusundo lang daw sila ng papauwing kamag-anak. Ma'am, nasaan kayo nung nangyari? Nasaan talaga kayo nung nangyari? Sa side talaga. And then? We were waiting for our auntie. Pagdating ngayon. Halos mabingi raw si Ginang Alarcio sa lakas ng pagsabog. Sugatan din ang mister niyang si Sandy. Bago ang pagsabog ay napansin na raw ni Sandy na may paparating na VIP. Kabilang sa mga nasa airport ay si Sulu Governor Abdo Sakurtan. Alam ko, VIP mo nga ba kasi may mga pulis eh. Escort po. Pagdating dito sa may gilid ata namin sumasok. Isa ba siya sa mga... Pero very familiar sa... Isa ba siya sa mga... Ang iba pang sugatan, agad ding nilapatan ng first aid. Isinugod sila sa mga kalapit na ospital. Kabilang sa mga sugatan ay isang British national. Utos ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga otoridad. Tiyaking hindi na masusundan pa ang ganitong pagsabog. Wala rin ulit ng iba pang banta ng terorismo sa bansa. Sa tingin naman ng Pangulo, hindi intensyon ng pagsabog nung subukin ang katatagan ng kanyang pamumuno. It might be a bit too speculative at this point to say that this is an attempt to destabilize the government. Sa Awang Airport sa Maguindanao, kapansin-pansin ang mga dagdag na sundalong nag-iinspeksyon. Sa Iloilo International Airport naman, sa gitna ng heightened alert, ay nakatanggap ng pagkabantak. May granada raw sa lobby. Negatibo ito matapos ang inspeksyon. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Makakasama natin ngayong gabi sa Chika Minute ang Koreanang may pusong Pinoy, si Grace Lee. Grace, hi! Thanks, Jiggy. Very amusing ang press con ng bagong comedy series na GMA na Jeje Mom. Nanguna syempre sa pagpapatawa ang bida si Eugene Domingo na nag-Jeje Mom talk pa. Yan ang chika ni Lars Santiago. Kumpleto ang cast ng bagong comedy series ng GMA na Jeje Mom sa idinaos na press conference kagabi. Mula sa umpisa ng press con, hindi na tumigil sa pagkapatawa ang lead star na si Eugene Domingo na bentang-benta naman sa mga dumalong press people. Sa isang punto ng tanungan, nakipagbiruan ng husto ang komedyana. Mars, kasi hindi kita makita eh. Alamin mo ako. Gusto ko yun. Alamin mo ako. Ayun, nakita kita yung buhok mo, Jejemon. Kami lang. Hindi. Bakit anong masama sa Jejemon na buhok? Hindi rin nakaligtas si Eugene sa tanong kung magkakaroon ba sila ng kissing scene ng leading man niya sa Jeje Mom na si Wendell Ramos. Dito nag-aaway kami, so hindi mo maintindihan kung kailan magaganap yung mga ganon. At saka malay nyo, meron pang isang umappear na pwedeng makagulo. Hindi naman sa ayong itanghalikan. At syempre, hindi pwedeng matapos ang press conference na walang usapang Jejemon. Tinuruan ni Eugene ang press people ng Jejemon Talk. Iyo po! Kayo naman magsabi ng iyo po! 1, 2, 3! Bagay na bagay sa'yo. Basta na yu! Busog na yu! Ang Jeje Mom ay mapapanood simula sa August 13 pagkatapos ng Kaya ng Powers dito siyempre sa GMA. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kapuso Fans Day sa Cebu dinumog ng libo-libong fans. Stay tuned for that. Susunod. Isang buong araw ng pagre-relax, inihanda para sa mga asong Pinoy o Aspin. Exclusive, mga nagmumotorsiklo ng walang suot na helmet, tinarget ng mga polis. At Marian Rivera, Dingdong Dantes, nagpakilig sa Kapuso Night sa Cebu. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.